Bali kami ngayon ay na-assign dito sa pinadugtungan itong building. Ayan, bali nakakadalawang araw na kami. Naikabit na namin itong I-beam. Ayan. Kakatapos lang namin itong aming kinontrata na paglagay nitong I-beam. Inassign na naman ako ng aking architect dito sa kabilang side ng building. Natapos ko na yung kabilang pisngi ng ating railings, hagdanan. Papakita ko sa inyo kung paano gawin ito ng medyo mas mabilis na mga teknik. Pabahagi ko sa inyo sa mga gustong matuto, sa mga baguhan, kung paano ang teknik para medyo mas mabilis at hindi pa ulit-ulit ang trabaho. Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kadiskarte. Ngayong umaga, samahan nyo ako at may pupuntahan na naman ako at nagre-renovate kami ngayon ng hotel sa isang resort. Pangalawang araw ko na namin ngayon. Magkakabit lang kami ng extension ng hotel. At naka-assign ako sa bakal. Magkakabit kami ng I-beam na ang laki niya ay 12 by 10. Ang laki ng I-beam. At medyo may kahabaan din. At hindi magawa ng mga gumagawa doon dahil napakabigat. At gagawan na namin ng paraan na may kasa. Gagamitan namin ng chin block. Kaya ayan, samahan nyo ako at pupunta kami doon. Ayan mga kadiskarte, dito na kami sa aming bagong project. Dito kami sa Hillside, Magsaysay, Occidental Mindoro. Kakatapos lang nitong unang project ng aking architect. At ngayon tapos na, may kasunod naman itong isang renovation na naman itong kabilang building. Bali kami ngayon ay na-assign dito sa ginawang pinadugtungan itong building. Ayan, bali nakakadalawang araw na kami. At naikabit na namin itong I-beam. Ayan. Ito yung aking welder na professional. Kaway-kaway naman dyan. Ayan. Ito yung aming mga kasama. Bali itong gawa namin, sabay-sabay na ito. May nagmamason, may nagbububong. Mayroon na ring nagkikisame. At may nagmamasilya na rin sa loob. Ayan mga kadiskarte. Bali itong isang building nito, labing tatlong araw pa lang kami dito. Malapit na ring mayari. Ayan yung aking kasamang welder. Okay, ito yung aking architect. Ito yung pinakamagaling sa mga plano. Ayan siya. Ito naman yung aking utol na master. Napakagwapo niyan, kunyari pa ayaw. Ayan. Ito yung aming mga ginagawang ikakabit doon. Ayan. Ito rin yung aking kasamang welder. Kaway-kaway muna. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Ayan. May nagwawasak ng hagdan.
Ayan. 13 araw pa lang kami dito, mga kadiskarte. Ay, madam, yan ang may-ari dito. Pag napunta kayo dito sa Magsaysay, pwede na kayo tumuloy dito sa hillside. Ito yung aking mga kasama, mga gwapo ito. Yan, mga kadiskarte, kung mapapansin nyo itong katatapos lang na building, napakaganda. Yan. Bali resort ito eh. Ayan. Bali ang kontrata dito 6 months, pero sa tansya namin mga 3 months lang ito, yari na ito. Ayan, mga kadiskarte, pag nagawi kayo dito sa Magsaysay, napakaganda dito. Pwedeng liguan ng matatanda, mga bata. Doon sa kabila mayroon ding swimming pool doon. So yung kakatapos lang na building. Doon ang sa mga bata. Dito naman yung sa mga matatanda na. Kakabit na kami ng channel bar. Tulak! Baba na. Yan. Pasok! Pinalayo ng dulo. Okay, yan na. Naitaas na. Okay, ayan. Binabarina na yung aming channel bar para pagkapitan ng channel bar. Okay, nilinisan na. Tinanggal na yung aming mga scaffold. Bali, ganyan na lang mga diskarte namin dyan para tipid trabaho. Kaya I-beam ang ginamit. Isang diretso lang yan, walang puste sa gitna. Kaya malaking I-beam ang ginamit namin. Bali, ito lang kontrata namin itong pagkabit nito kasi hindi nila kaya ikabit dahil malalaki. Pabigat. Kaya kinontrata na lang namin. Ginamitan namin yan ng chin block. Okay. Tapos na rin ito ngayon araw. Bali itong kono na to, lagyan pa ito ng brace. Buildingan pa ito ng brace para mas matibay. Ano? Kaya pa? Ha? Wala lang merienda, pero kaya pa. Kaya yan, kahit walang merienda. Sige lang, tuloy lang trabaho. Akong bahala sa inyo. Gawin ko na lang kayong arawan. 30 araw ang isang buwan nyo. Dadagdagan ng isang araw. 31. Ayan, mga kadiskarte. Tapos na kami. Ayan. Tapos na ang aming kontrata. Ayan, sinicheck na ng aming architect. Ayan. Saktong 3 araw kami. Ay, Lord, thank you. Ayan. Ano? Sa palagay nyo, okay na? Ayan. Ayan, mga kadiskarte. Kakatapos lang namin itong
aming kinontrata na paglagay nitong I-beam. Bali, inassign na naman ako ng aking architect dito sa kabilang side ng building. Papagawan niya ako dito ng kanyang design. Bali, ito yung aking inumpisahan ko na rin ito. Subaybay lang kung anong kahinatnan nitong design ng building na to. Masdan nyo yung kanilang swimming pool. Bali, tinanggalan nila ng tubig at naayos nila, nililinis. Bali, kanya-kanya kami ng gawa ngayon. Ayan, mga kadiskarte para sa mga baguhan lang. Napakahalaga pag mag-welding. Napakahalaga na walang masyadong awang dito. Sigo, kasi pag mga ganitong ini-welding na bakal na maninipis, pag may awang lalong nabubutas. Kaya kailangan sigo para hindi siya madaling mabutas. Saka control ng lakas ng welding machine. Para sa mga baguhan na nag-welding, ang ating welding rod, sisiguraduhin na walang sira yung balot. Kasi ang welding rod, pagka oras na wala ng balot ito, dikit ng dikit. Yan. Kaya hindi ka makawelding ng maayos pag panay dikit. Kaya pagka sira ang balot, palitan na lang. Kaya medyo mabagal lang weldingin pag manipis. Kasi ito, kuwan lang ito, 1.2 ang kapal ng tubular. Masyadong manipis pag hindi kinontrol ang lakas ng kuryente, nabubutas. Hirap mo lang si helper. Ayan, katulad nito, malaki ang awang. Kailangan pupukpukin yan para lumapit yung dugtungan. Ngayon, pag ganitong malaki ang awang, ayan, kailangan may ilambre na pang-suportad dyan pag welding. Kasi ito, pag winelding lang kaagad na malaking awang na lalong lalaki kasi manipis. Ayan, tinuturo ko lang to para sa mga baguhan dyan na nagwi-welding. Yeah! Bigat! Okay. Ayan, magkakasa na kami ng pang-design ng building. Ikot natin. Unahin natin yun, oh. Kasi yun. Puno ito yung nasa ibaba, ha? Ito. Baba yan. Pihit. Game! Diretso doon. Tapos pwesto lang muna dito yung dulo para matalian.
Okay, naikabit na namin yung una. Subaybay lang kung anong kahinatnan. Na, pantay nyo na dyan. Tigil nyo dyan. Level dyan. Tulak dito, tulak dito. Higit pa. Harap. Yes. Huwag mong bupukpukin ng kamay mo, matigas yan. Tigil dyan, tigil. Level sa taas, level. Kakadalawa na kami. Bali 5 ito, 5 design. Ayan, mga kadiskarte. Ito na yung aming pang taas ito. Bali nakabit na namin yung pang design namin sa building. Nandoon na. Ngayon dahil kulang siya, kapos. Ito yung aming pandugtong. Ayan. Ayan siya, oh. Medyo hindi pa siya klaro kasi mayroon pang scaffold. Nandiyan pa yung mga tungtungan. Di pa naalis. Yan ah. Kung tawagin niya na ay wall cladding. Yung ating design. Bali yan ang una naming kinontrata. Nasahigan na. Bali itong ginagawa ko dito sa wall cladding na to. Bali arawan na ito. Hindi na ito kontrata. Bali 1 buwan na kami dito. Mula nung demolition. Buo na. Ayan. Yung kanilang swimming pool. Nilinis ito. Inalisan ng marumi ng tubig at nilinis ngayon. Bali nalagyan na ngayon ng tubig. Ang sarap maligo pagka linaw-linaw ng tubig. Okay, mga kadiskarte, ito na. Nagdugtong na kami ng aming design. Ayan siya. Dito kami sa bubong ngayon. Napakainit. Kaya pa. Rawan kami ngayon. Dito kami sa bubong. Init. Yan ang tunay na arawan. Papainit. Ganda ng design ng aming building. Nakabit na namin yung 5 lang itong design. Ayan mga kadiskarte. Tapos na ang ginagawa kong design ng building. Dito naman ako na-design sa hagdan. Ito. So yung ating ginagawa ngayon. So yung ating kabady-bady. Saway muna dyan, saway. Saway muna, yan ang pinakapugi kong kabady. Dito tayo sa labas, mga kadiskarte. Ayan na yung kabuuan ng aming building. Ayan yung ginawa kong design. Ayan na siya. Ito yung kakatapos lang namin. Isang building na malaki. Ayan na kami, mga kadiskarte. Ayan, mga kadiskarte. Natapos ko na yung kabilang pisngi ng ating railings, hagdanan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gawin ito ng medyo mas mabilis na mga teknik. Tsaka yung hindi pa ulit-ulit. Ito ibabahagi ko lang para sa mga gustong matuto, sa mga baguhan. Yung iba kasi, yung mga tsamba-tsamba lang na paggawa,
basta magkabit lang sila ng mga ganito, tinatansya lang nila yung direksyon nito. Mahirap ito, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, kasi pag tinansya mo lang ang pagkabit nito, hindi mo masigurado kung didiretso siya dito, kung nakalibel siya hanggang doon sa kabilang dulo. Kaya babahagi ko sa inyo, sa mga gustong matuto, sa mga baguhan, kung paano ang teknik para medyo mas mabilis at hindi pa ulit-ulit ang trabaho. Dito tayo mamaya sa kabila naman, papakita ko ng step by step. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ko ito video ng tuloy-tuloy, dahil sobrang napakahaba kung ituloy-tuloy ko ang video. Kaya papakita ko lang yung kung paano. At para sa mga magagaling na dyan, mga eksperyensyado na gumawa nito, peace tayo. Huwag nyo naman akong burautin, at ito'y binabahagi ko lang sa mga gustong matuto, sa mga baguhan, sa mga mahuhusay na gumawa nito. Panoorin nyo na lang at ibahagi nyo na lang din sa kapwa natin kung ano ang pwede nyong maitulong sa kanila para makatulong tayo at matutunan nila ang ating natututunan. Okay, mga kadiskarte, ibabahagi ko lang sa mga baguhan yung kung paano magsukat ng railings. Bali, pag nagsukat kayo, huwag dito sa baba. Kung saan ang hangganan nito, doon magsukat. Dito tayo sa baitang. Susukatin yung kapal ng tiles, yung finish. Kung saan yung finish, doon ang sukat. Ngayon, kung natansya na yung kapal, doon magsusukat. Yan, dito ang sukat niyan. Bali, ang sukat dito ay 82. Kasi uno lang ang kapal nito. Tapos pagdating sa landing sa taas, ganun din ang sukat. Yan. Para parehas ang clearance dito, ang laki. Kasi kung dito ka sa baba magsukat, mag-iiba na yan. Yan, mga kadiskarte, maglalagay ako nito. Ngayon, para sure na diretso, naglalagay ako ng guide. Sa ganitong paraan, walang paltos yung pagkabit. Wala akong helper ngayon, kaya ni-spot ko na lang muna yung guide. Okay, sa pangalawang linya tayo. Ayan, pansinin nyo mga kadiskarte. Pansinin nyo itong rumbun nito. Diretso yan dito. Ayan. Hanggang doon sa dulo, diretso. Yan ang kagandahan ng may guide. Mas mabilis ang trabaho, walang baklasan na, walang ulit-ulit. Kailangan lang yung sukat na perfect. Ayan, katulad nito. Itong ginawa ko, may sukatan ako dito para mabilis. Yan, yung clearance dito sa taas, paikot para mabilis ang trabaho. Ayan. Pagdating naman dito sa pagitan nito, may sukatan din ako. Basta kailangan lang mula dito
hanggang dito sa kabilang dulo. Tansyado mo yung papasok. Kaya kailangan may sukatan para mabilis. Sukat na lang ng sukat habang nag-spot. Ganyan lang ang teknik mga kadiskarte sa trabaho. Lahat may teknik yan. Saka kailangan sa mga pagkaltas, sa mga ganito, kailangan matalas ang isip para makukuha ang tamang kaltas na hindi magsasayang ng materyales. Okay, bali itong kabila na to hanggang doon sa taas, isang design yan para parehas yan itong nangyari ko. Kaya ito na ang sukat na binigay ko sa inyo, yung teknik ng paggawa na mabilis at saka hindi sasablay. Kaya pagdating dito sa mga baguhan, malaking problema nila ito eh. Ngayon itinuturo ko, kahit malayo ang agwat ng kabilang hagdan, pagdating dito sa pinakapasamanos niya, kailangan pantay lang siya bago siya umahon pataas. Tulad nito, ito halos magkadikit. Ayan. Ayan. Ganun lang ang teknik mga kadiskarte para sa mga baguhan lang dyan. Ito yung sukatan ko sa paikot na yan, clearance. Okay. Ayan mga kadiskarte, pag magsusukat kayo nito, kailangan yung labi dito pantay lang muna dito sa gilid. Sa gilid, huwag ilulugar, huwag igigit na yung kabila, kasi pag ginuhitan yung gilid, tabingi. Kaya gilid sa gilid lang muna. Ayan. Kung mapapansin nyo, may balakbag ako. Ito ang guide. Kasi kung walang balagbag, mahirap magkuha ng tamang sukat. Kasi pa-sliding ang ating railings. Okay, yan. Tapos na ang ating hagdan. Mga kadiskarte, tapos na ang aking paggawa ng railings. Hanggang taas. Bali, ito na lang kapiraso. Ayan. Ayan, gusto ko lang linawin ang kalagahan nito. Kasi mas madaling magsukat ng pantay kaysa naka-slide. Mas madaling makuha ang sukat ng ilalagay mo. Pwede naman magsukat ng wala ito. Pwede dito na. Kaya lang, mas madali ma-perfect dito. Madali mong makuha yung tamang sukat. Kasi sinukat mo siya, sure yung tanda. Ayan. Kumpara nang dito ka magsukat sa tagilid, hindi mo ba perfect punta dito sa taas. Kaya mas mahalaga, mas maganda ang ganito. Pag nakuha ng distansya,
maumpisahan na ng isa, pwede nang tanggalin ito. Kasi ito na ang susundan yung unang ikakabit. Yan, depende lang yan sa diskarte ng bawat gumagawa. Ang importante, yung diskarte na mas mabilis. Ayan mga kadiskarte, tapos na ako dito sa unang hagdan. Ngayon, dito naman ako sa kabila ma-assign. Medyo mahaba-haba din ito. Ayan. Dito naman ako makipagbuno. Hanggang doon sa taas. Bali, nalagyan ko na ito ng naka-king post niya para sa railings. Okay mga kadiskarte, subaybay lang. Hindi ko na ito ma-videohan ng step by step dahil na-video ko na sa kabilang hagdan. Parehas lang naman ang proseso nito eh. Ayan mga kadiskarte, kakabit na ako ng mga design. Paglalagay ako ng abang. Ayan. Ngayon, para sa mga baguhan dyan, papakita ko yung pagkabit nito na mas mabilis. Kasi nga, pagka tsamba-tsamba lang na pagkabit, lalo na yung mga baguhan pa lang, basta na lang ikabit ito, kahit nakasukat siya dito, ang direksyon naman nito, ang importante, kailangan nakasintro at saka nakatutok siya hanggang doon sa kabilang dulo, nakalibil siya. Kaya ang mahirap ito pagka ang pagkabit nito ay patsamba-tsamba lang, kasi ang direksyon nito ang kailangan para mas maganda tingnan. Kasi pag wala sa align, pangit tingnan ang design. Ayan. Kaya kailangan kukunin mo na ang sukat dito sa taas, tapos sa baba, tapos kukunin yung pinakagitna, susukatin na yung distansya ng kanyang yung abang dito sa pang-design. Ayan. Ngayon ipapakita ko yung pagkabit na mas mabilis at perfect yung pagkakabit. Ayan, kailangan pag naglagay ng guide, may guhit na paglalapatan ng guide. Ayan. Tapos may sukatan. Itong sukatan na to, sure ito pag ito ang ginamit, para parehas yan. Ayan. Hanggang doon. Ngayon, ang kagandahan ng maglalagay ng guide, perfect ang rumbo nito. Kasi pa-sled ang ating railings. Ang rumbo nito, perfect na dire-diretso hanggang doon. Kasi kung patsamba-tsamba lang na magkabit nito, hindi mape-perfect yung rumbo ng abang na to para sa design. Napakabilis magkabit. Kasi lapat na lang ng lapat, ispat na lang ng ispat. Ayan. Lalapat na lang, tapos ispat, kasi may guide na eh. Yan ang susundan. Hindi ka na magsilip-silip kung nakatikwas ba o nakayuko, nakatagilid. Ganyan, diskarte para medyo mabilis ang trabaho, tapos perfect. Ayan, ganyan kabilis, ganyan ka perfect. Okay, sundan lang mga kadiskarte.
Bali, binalikan ko muna saglit itong railings dito sa landing. Bali, tinapos ko muna dito. Iniwan ko muna yung kabilang hagdan kasi kailangan matapos muna itong una na to. Ayan na siya. Bali, buo na siya. Medyo makalat pa kami kasi wala nang nakapagligpit sa amin kasi gabi na, nag-overtime kami lagi. Inaapuran na to. Tapos niya miya ko, no? Tapos niya mamaya. Ayan. Maganda na siya. Lipat na tayo sa kabilang hagdan. Balikan ko ulit doon. Ayan yung aking mga kasamahan. Medyo naghihintay na lang ng oras para Mga vlog, welcome umpisa to na my ulit. Ito yung aking katimbang na gwapo, isang welder. Ayan. Balik na ako dito sa kabilang hagdan. Bali, malapit na rin namin ito matapos. Sa araw na to, narin na ito. Medyo mahaba-haba itong isang hagdan na to eh. Ayan. Ayan, mga kadiskarte. Ang ating kabuuan ng ating ginagawang building. Napakabilis lang. Ganyan kabilis ang aming trabaho. Ayan, yun ang una naming nagawa. Ikutin natin ito. Punta tayo sa kabila. Yung inilagay kong design dito sa dingding. Ayan. Pinapaganda pa. Medyo hindi siya klaro kasi may mga tungtungan pa. Bali, ang kulang pa nito dito sa harapan, yung mga wala pang salamin. Yan. Lalagyan pa ng salamin yan. Bali, ito ang huli kong ginawa. Itong mga wall cladding na to, itong mga bakal na kinabit. Ayan, nakadagdag din siya ng ganda ng building. Ganda ng harapan na to. Hindi na mahalata yung ikinabit namin na bakal dyan sa ilalim na yan na G4 12 na I-beam. Punta tayo dito sa ginawa naming extension. Ito ang extension na ginawa namin. Kung naalaala nyo yung mga bakal na malalaki na tinaas namin. Ayan, ito na yan. Ayan, ito ang haligi. Ayan, bakal ito. Ito, bakal. Ayan. Bali, ang design na yan na ginawa ko, may mga ilaw yan. Yung likod yan may ilaw, kaya pag gabi maganda tingnan yan pag sinindihan. Okay, punta tayo sa loob, tingnan natin. Punta tayo sa ilalim. Ayan, ito yung aming foreman na napakagwapo. Bali, halos lahat itong mga kwarto mayroon ng umaako pa. Ayan. Gumagana ng mga ilaw nito, Diyos.
Ayan. Yan ang mga ilaw niya. Kompleto na. Ito yung kanilang CR. Ayan. Buksan natin. Yan ang kanilang CR. Yan ang mga CR ng bawat kwarto. Ganyan kagaganda. Mayroong nagbibideo doon. Yun lang. Ako rin yan. Lipat tayo sa kabila. Naglilinis na sila dito. Bali itong mga kwarto, may mga umaakupan na daw dito. Okay, hindi na natin matingnan sa loob kasi may mga umaakupan na yan dahil katunayan dito, hindi pa ito tapos. Bayad na. May mga nag-akupan na. Ito yung aking ginawang hagdan. Ginawang railings. Ito. Akyat tayo sa taas. Ito, salamin ito. Yan. Design niya dito sa may hagdanan. Ayan. Ito na yung ating railings pataas. Ito yung second floor. May mga kuwan na rin ito. May mga maakupan na rin dito. Ayan, nakasara yung pinto. Dito, tingnan natin. Nakabukas dito. Ayan. Ganyan ka tindi ang mga gustong tumira dito. Hindi pa ito totally tapos. Akupado na. Ganyan ang resort ng Madam Liti dito sa hillside, Magsaysay. Maganda kasi ito dito. Talagang dinodumog ito ng mga customer. Kasi ito ang pinaka magagandang building dito sa Magsaysay. Labas ulit tayo, bababa tayo. Punta naman tayo sa kabilang hagdan. Ayan, dito na ulit tayo sa isang hagdan. Hindi pa ito masyadong okay. Magulo pa. Anong mga gwapo na mga nagkikisame? Kumusta kayo dyan? Okay. Kasama kayo nito. Mga gwapo na mga trabahador. Kaya pa, kaya? Kaya. Tingin muna. Para makita yung mga kagwapo. Nakatakip yung mukha. Ito yung aming gwapong pintor. Yan ang mastermind sa mga pagpinturan nito. Okay. Ayan. Hindi na natin nakunan yung ilaw sa gabi. Kung gaano kaganda ang loob ng bagong gawa naming building. Ayan. Okay, mga kadiskarte, palagi lang mag-subaybay para sa mga karagdagang kaalaman. Ayan. Pag magawi kayo dito sa Magsaysay, Occidental Mindoro, diretso kayo dito sa hillside. Dito na kayo tampisaw sa kanilang swimming pool. Kanilang swimming pool dito sa mga bata. Ayan, may mga customer sila. Doon naman yung sa mga matatanda.
Ayan. Okay. Salamat sa iyong pagsubaybay mga kadiskarte. Bye-bye.